Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So, ngayon ay video naman natin yung ating adventure dito sa Mount Marami na located sa Cavite. Maragudon ba yun? So, hindi ako sure, no? So, gusto ko lang siyang i-video dahil gusto ko syempre magkaroon kahit papano ng memories sa mga ganito, no? So, syempre hindi naman tayo pabata. So, yun. Dumating kami dito sa Cavite ng around 3 AM. So, 3:30, nagsimula na kami mag-hike. So, kung mapapansin nyo, dito sa lugar na to, medyo madilim pa dahil syempre 3 AM kami dumating. Parang pinick up kami ng van ng around 11 PM. So, medyo malapit lang ito from Manila papunta sa Cavite. So, nagsimula na tayong umakyat, maglakad dito sa Mount Marami. Parang ilang kilometers lang yan. Parang 1K lang ata yan na medyo patag. Parang nagiging warm up lang ito para sa atin, no? Kasi sabi nila 17 kilometers ito, no, back trail pala itong Mount Marami, no? So i-share natin yung experiences, yung mga pictures and videos natin dito sa Mount Marami, guys. So dito medyo natapos na tayong maglakad-lakad. So kailangan natin magpahinga. So parang may camp dyan, hindi naman camp, parang kubo na pwede tayong magkape. Pwede rin tayong uminom kasi may tindahan dyan. Mini store lang siya, no? Parang 7-Eleven. Yan yung mga sinasabi natin kapag tayo ay nagbubundok. So dahil mahilig tayo sa aso, lagi tayong may dalang dog food. So shout out doon sa aking kaibigan na nagbebenta ng dog food. Ilalagay ko na lang dyan, guys, yung kanyang yung kanyang page, no? So pwede nyo rin siya i-visit sa Lazada and sa Shopee. So, yun. At quality yung yung kanyang mga products. Diyan tayo lagi bumibili kapag tayo ay naubusan ng stocks. Dahil may aso rin tayo. At the same time, gusto rin natin magdala ng mga dog food kapag tayo ay umaakit ng bundok. So, yung Mount Marami, hindi naman siya ganon kahirap sa totoo lang. Kaso, medyo mahaba siya, guys. So, kailangan talagang matrain yung binti nyo dito dahil sobrang layo niya. Hindi siya advisable sa mga beginner yung gagawin yung Mother Mountain ito. So, para sa akin, mas okay pa yung ibang mga, akitin nyo muna yung ibang mga bundok na medyo mas madali. Like Kulis, no, yung Daraitan, wag, dahil nabudol din ako dati doon sa Daraitan, lalo nung umulan, Diyos ko po. So, yun yung Mother Mountain ko. So, cut natin ito, yung ating video. So, yan yung mga dogs na makikita natin dito. Mababait naman sila, no? Medyo takot nga sila sa tao. Dahil siguro, may trust issue, no? Parang yung ex mo. Sa charot. Then, after nyong maglakad ng almost 2 hours or 2.5 hours, makikita nyo na yung sunrise. Hindi pa ganun kakita talaga. Hindi pa to yung tuktok. Pero, nag-stop lang kami dyan kasi medyo pagod na yung iba. Mararamdaman nyo na yung pagod dyan dahil medyo paakyat na yung terrain dyan, guys. So, kahit pa paano ma-unwind kayo kasi makikita nyo yung sunrise. So, isa yan sa mga reasons kung bakit natin gustong umakyat ng bundok sa iba't ibang lugar dahil nga gusto natin makita yung mga ganyang bagay. Okay, guys. Medyo maliwanag na. So, yan, nag-video na tayo. Medyo nakakahinga lang ng konti. Pero, kaya naman. Nandito pala tayo sa Mount Marami. Sasabi daw nila, maraming lakad. Marami rin paahon. Pero, kunti lang naman. Sa totoo lang. Kasi nasa 1/4 pa lang kami eh. Ang bilis ni Kuyang Guide. Hinihigal ako. Hinihigal ako. Hindi ako makahabol. Okay. Anyway, guys, yun, kinat natin yung video kasi nga ang bilis ni Kuya maglakad. So medyo umaga na dito, kita na natin yung mga paligid. Kung mapapansin nyo, typical lang siyang forest, ganyan na medyo basahin, medyo tuyo yung lugar, no? Unlike do sa ibang mga napuntahan natin like Mount Sembrano, medyo basa yung daan, so medyo madulas. So dito hindi nyo po problemahin, guys, yung yung daanan kasi siya parang pure na matigas yung lupa. So hindi dahil hindi siya umulan or dahil mainit, dahil March namin ito inakyat, kundi dahil parang ganun yung structure nitong Mount Marami.
So yan yung mga kasama natin. Yan si Kuya Guide yung nasa unahan, si Glide dyan nasa harapan ko, si JC nasa pangatlo si Venus bago yung mag-guide. So yan, medyo nauna tayo dahil nga gusto natin matapos agad ito at makapagpahinga rin ng maaga. Okay guys, so wala na yung mga kasama natin. Nandun sila sa baba. Yung iba naman ay nandun na sa taas. Madali lang naman siya actually dito sa Mount Marami. Parang ilang kilometers lang. Yun nga lang kasi parang ang dami kasing gamo-gamo at ang daming mga insekto. Pero yung contrail lang ang pag-uusapan, yung mga dadaanan mo hindi ganon kahirap. Madali lang siya, parang ka lang naglalakad sa bundok. Ay, naglalakad sa beach dito sa Mount Marami. So wala tayong kasama, wala na rin yung guide natin. Marirecommend ko to sa mga beginner or sa mga, wag yung sobrang beginner, wag yung gawin tong Mother Mountain kasi medyo mahirap siya ng konti kung kayo ay mga bago pa lang na nag-hike, baka matrauma kayo. Pero kung kayo ay mga nakadalawa na or nakatatlo, pwede nyo itong i-hike itong Mount Marami kasi hindi siya ganon kahirap compare sa mga major na mountains. Okay? So yung tanawin natin dito sa Mount Marami, simple lang naman, typical siya na bundok. Pero sinasabi kasi nila open trail or open terrain, hindi siya ganon, no? Marami pa kayong makikita ng mga nakatayong puno. So hindi kayo masusunog basta-basta dito kasi may tataguan kayo. Nakakahingal lang kasi may mga assault, tapos talagang may hahakbangan kayo kapag medyo maliit na tao kayo, tapos syempre maliit yung mga bias nyo, maliit yung hita nyo. So ang mangyayari dyan, medyo malaki yung hakbang nyo. Okay, dito sila, medyo mahihain tayo. Tigil mo natin yung video natin. So yan na guys, yung nakikita nyo na yan, yan yung pinaka pupuntahan natin, yan yung pinaka summit nya. Parang ilang oras na lang yan, parang isang oras or 1.5 hour or 2 hours, marireach na natin yung pinakatuktok nito Mount Marami. Makikita nyo medyo marami pang mga ulap. So nung pumunta kami dyan, talagang walang clearing. Ibig sabihin parang wala pa magandang view. Pero after nyan, nagpakita rin yung view natin. So makikita nyo mamaya yung mga pictures, ilalagay din natin dito sa ating video na ito para kahit paano ma-save natin yung memories. So yan ay around 8 AM yung natin, yung oras natin na yan. So parang naglalakad na tayo ng mga 5 hours or 4.5. So unti na lang yan, marireach na natin itong Mount Marami na summit nya. So after ng mga ilang oras sa paglalakad, ito na tayo sa summit ng Mount Marami. So kung mapapansin nyo dito, medyo mahamog pa siya, talagang pa yung ulap, nandiyan pa sa ibabaw. So medyo wala pa tayong makita na malinaw na tanawin. Pero napakalamig niya, napakasarap sa pakiramdam na maabot mo tong summit ng Mount Marami na ilang oras din natin nilakad. So yan, ganyan pala siya. Pero after namin naghintay ng almost 1 hour, medyo meron ng kinabukasan na makikita, no? So makikita na natin si X. Ay, hindi pala si X. Ang magandang tanawin dito. Yan, ang dilim, di ba? So yan lang naman yung tanawin dyan nung umakyat kami. So mga around 9 AM or 9:30 na nagpakita na si Haring Araw. After ng mga ilang oras na paghihintay, hindi naman, mga minutes lang naman, nagpakita na siya or nagkaroon na tayo ng clearing. Makikita natin kahit pa paano yung mga tanawin dito sa ibabaw or sa tuktok ng Mount Marami. Kung kayo ay madalas na nagbubundok, feeling ko din yung ma-appreciate yan. Pero para sa akin, lagi ko kasing ina-appreciate yung mga bawat lugar na pinupuntahan ko, kahit na parang pare-parehas sila ng itsura. Kasi puro puno at the same time puro green lang naman makikita mo, pero iba pa rin yung feeling kapag ka nandoon ka sa summit, tapos nafe-feel mo yung lugar, malamig, syempre may araw, tapos nakikita mo yung lawak ng paligid.
yung huni ng mga ibon at kung ano-ano pang mga bagay. So yan yung pinaka-reward natin kapag tayo ay umaakyat ng bundok para sa akin. Pero kung yung syempre magkakaiba ang tao, magkakaiba ang gusto, magkakaiba din ang pananaw. So yung iba gusto na nasa bahay lang. Pero para sa atin na mahilig sa magbundok, ngayon syempre medyo bata pa tayo, 33 years of age, gusto natin na experience to, gusto nating papuntahan yung mga bundok na ito habang malakas pa tayo. Kasi pagdating ng sa akin na parang ito yung naging mindset ko, na pagdating ko ng 40, 30, 38, 39, feeling ko hindi ko na ito magiging hilig. But for now, dahil medyo bata pa tayo, gusto ko lang i-feel yung moment, gusto ko lang i-appreciate yung mga ganda ng lugar dito sa Pilipinas. Syempre sa Luzon muna. Next na natin yung mga iba't ibang mga lugar na yan. Na mga next year siguro. Sa ilang buwan natin na pag-aakyat ng bundok, mga taon na rin siguro, kasi parang ilang taon na rin natin sinubukan or nagsimulang umakyat ng bundok. Marami tayong mga nakikilala, marami rin tayong nakakakwentuhan na nagsasabi kung bakit sila umaakyat ng bundok, kung bakit nila ina-explore yung mga bagay-bagay na hindi pa nila nasusubukan. At isa to sa mga pumukaw sa isip ko, yung gusto daw nilang explore yung bagay na hindi pa nila ma-explore dati nung bata sila. Dahil nung bata sila, puro pag-aaral, puro trabaho. Pero nung na-realize nila na sila ay tumatanda, na puro yun na lang ang nagiging routine ng kanilang buhay, nung trabaho, aral, negosyo, at yung ibang mga bagay na pinapakabisihan nila, doon nila naisip na parang paikot-ikot lang yung kanilang routine sa buhay. Tapos parang wala silang happiness. May happiness din siguro, pero parang lagi daw may kulang. So ako din parang na-realize ko na isa rin siguro sa mga reason kung bakit ako umakyat ng bundok, kundi dahil doon ko na-feel yung happiness ko ngayon. Dahil syempre because wala tayong mga commitments and other responsibilities. May mga responsibilities tayo, but then gusto pa rin natin explore yung ibang mga bagay na hindi natin nasubukan nung tayo ay bata. So bago tayo mag-expire at hindi na natin makaya yung mga ganitong mga adventure, subukan na natin. Kayo ba guys, ano ba ang reason nyo kung bakit kayo nagbubundok at kung bakit kayo magbubundok? Pwede nyo yan ilagay sa ating comment section sa baba para malaman din natin yung mga bawat rason kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yan. So, pagkatapos kasi nito, tayo ay bababa na sa summit na ito, sa Mount Marami, para tayo ay makapagpahinga na rin at kailangan natin maligo at medyo mainit. So, itong video na ito guys, yan na yung simula ng video natin na pababa. Ito pala si Ate Jane. Ang bilis nga, para siyang yung alam niyo yung sa Kingdom, yung Kyokai, no? Ang bilis niyang maglakad, tapos para siya lumulutang sa ere. So siya yung nangunguna sa amin. At wala na kaming guide dyan kasi madali naman na ang pabalik. May mga ligaw na daan pero madali na siyang matukoy dahil merong mga motocross na dumadaan dyan na motor. So kapag medyo ligaw na kayo, sundan nyo lang yung mga gas-gas na bato dyan dahil nga mag-scratch yung mga motor nila dyan sa mga bato. So madali na lang siyang matandaan, madali na siyang makita. Kaya hindi kayo maliligaw dito. Kasi kami wala na kaming guide, dire-diretso lang. So yun yung kinagandaan dito sa Mount Maraming kapag gusto mo nang makabalik or umuwi dahil nga medyo pagod na yung mga kasama natin. So naubos na yung lakas nila at ikaw ay medyo may energy pa na makababa dahil gusto mong makauna sa ligo. Hindi ka naman maliligaw kahit hindi mo kailanganin ng guide pabalik. Okay guys, nandito na tayo sa van. Anong oras ba? 12 noon. So sakto lunch. Dalawa pa na kami nakakabreak dito. Ayun si ate Jane. So yan, parang yung kasama natin nakakabalik. Yung iba natin kasama nandoon pa sa taas. Kapagod. Anyway, okay lang naman, hindi ganun masyadong mahirap yung trail at basta mahabang lakarin lang guys, no? So yun lang,
Bye-bye. So, bago matapos ang video natin, ang experience natin dito napakaganda. So, yan, pinapakita natin yung mga pictures natin at yung mga view na pwede nyo makita dito sa Mount Marami. Pwede nga siyang experience, madali lang siyang i-DIY kung tutuusin kasi Cavite lang siya eh. Para sa akin, kung ako lang, gusto ko siyang i-DIY. Syempre, wala na tayong masyadong kasama, pero okay na, blessed din ako sa mga kasama ko dito sa Mount Marami at may mga nakilala tayo mga superhuman na tao sa pag-akyat ng bundok na ito. Anyway, sana ma-enjoy nyo yung video natin. Kung kayo ay umabot hanggang sa dulo ng video natin, please consider like and subscribe na rin sa ating channel. Mag 1K na tayo guys, mamamonetize na tayo. Syempre kapag ka na-monetize na tayo, mas mayroon na tayong budget sa pag-akyat ng mga bundok at sa ibang mga bagay. So, please consider like and subscribe guys dahil nga syempre mag-upload pa tayo na mas marami pang adventure. Kung gusto nyo na mga ganitong adventure, pwede nyo i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video na i-upload. So, yun lang guys and have a good day. Bye-bye!